Sa isang liblib na baryo kung saan ang buhay ay umiikot sa mga palayan at kabukiran, doon isinilang si Jeremy, ang bunso sa 3 magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay simpleng magsasaka. Sa kabila ng pagsusumikap ng kanyang ama sa pag-aararo ng bukirin at ng kanyang ina sa paghuhugas ng damit ng mga kapitbahay para may dagdag na kita, palaging kinukulang ang kanilang kabuhayan. Ang araw-araw na tanawin ni Jeremy ay ang maputik na daan patungo sa eskwelahan, ang simpleng kubong tahanan nila, at ang pawisang mga magulang na tila wala ng oras magpahinga. Bata pa lamang, alam na ni Jeremy na nais niyang makaalis sa ganitong uri ng buhay. Madalas siyang humihiga sa ibabaw ng malalaking bato sa kanilang bukid habang nakatingin sa malawak na kalangitan. Sa tuwing makikita niya ang eroplanong dumadaan sa itaas, iniisip niyang balang araw, makakarating din siya sa malalayong lugar gaya ng Maynila. Hindi niya tiyak kung ano ang gagawin niya roon, pero tiyak niya ang isang bagay. Nais niyang umalis sa baryo nila at magtagumpay. Balang araw, hindi na tayo maghihirap. Madalas niyang sambitin habang kausap ang sarili. Ngunit hindi ganoon kadali ang mangarap sa baryo. Sa tuwing babanggitin ni Jeremy ang kanyang pangarap na makapunta sa Maynila, madalas siyang tuksuhin ng kanyang mga kaibigan. Maynila? Anong gagawin mo doon? Magpapalimos? Sabay tawa ni Nestor, isa sa kanyang mga kababata. Mag-aral ka na lang maging magsasaka, tulad ng tatay mo. Hindi naman bagay sa iyo ang maging mayaman. Dagdag ni Rico, ang kanyang pinsan. Kapag naririnig ito ni Jeremy, nasasaktan siya, pero hindi siya nagpapahalata. Sa halip, mas lalo niyang pinatatatag ang sarili. Naniniwala siya na ang kahirapan ay hindi dapat maging hadlang sa kanyang pangarap. Minsan, habang kumakain ang kanilang pamilya ng simpleng hapunan ng tuyo at kanin, naglakas loob si Jeremy na sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang pangarap. Tay, balang araw, pupunta ako ng Maynila. Gagawa ako ng paraan para magtagumpay at mabigyan kayo ng mas magandang buhay, ani Jeremy habang nangingislap ang mga mata. Napailing lang ang kanyang ama at huminga ng malalim. Jeremy, mahirap ang buhay. Hindi ka pwedeng puro pangarap lang. Hindi sapat ang lakas ng loob. Sa ganitong klaseng buhay, masyado nang mataas ang pangarap mo. Napansin ni Jeremy ang lungkot sa boses ng kanyang ama. Alam niyang hindi siya sinasaway nito dahil hindi naniniwala, kundi dahil sa takot na masaktan siya kapag hindi niya naabot ang kanyang mga pangarap. Huwag kang masyadong aangat sa ambisyon, anak. Dagdag pa ng kanyang ama. Kapag mataas ang lipad, masakit ang bagsak. Ngunit hindi nagpatalo si Jeremy sa mga salitang iyon. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ama, puno ng determinasyon. Hindi, tay. Ipapakita ko sa inyo na kaya ko. Hindi ko kayo bibiguin. Simula noon, isinapuso na ni Jeremy ang kanyang pangako. Tuwing siya'y mapapahiya o pagtatawanan, iniisip niya ang araw na mababago ang lahat. Sa tuwing napapansin niya ang hirap ng kanyang mga magulang, mas lalo siyang napupuno ng determinasyon. Para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa kanyang sarili. Ang kanyang pangarap ay ang maging tulay ng mas magandang buhay para sa kanilang pamilya. Habang ang ibang kabataan sa baryo ay kontento na sa kanilang simpleng pamumuhay, si Jeremy ay nanatiling kakaiba. Sa bawat pagdulog niya sa gabi, dala niya ang matibay na paniniwala. Balang araw, babaguhin niya ang kanilang tadhana. Sa araw ng pagtatapos ng high school, si Jeremy ay isa sa mga estudyanteng maagang gumising. Hindi siya nakatulog ng maayos noong gabi dahil sa halo-halong emosyon. Tuwa dahil natapos niya ang high school at kaba dahil sa plano niyang magpaalam sa kanyang pamilya. Alam niyang ang araw na iyon ay hindi lamang simbolo ng pagtatapos sa eskwela, kundi ang simula ng mas malaking laban sa kanyang buhay. Pagkatapos ng maikling seremonya sa paaralan, umuwi si Jeremy na may daladalang diploma. Masaya niyang ipinakita ito sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina, bagamat halatang pagod mula sa maghapong gawaing bahay, ay ngumiti at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang ama naman ay tahimik na tinapik siya sa balikat, isang simpleng kilos na puno ng pagmamalaki. Ngunit sa gitna ng masayang pagdiriwang, biglang bumigat ang pakiramdam ni Jeremy. Alam niyang oras na upang sabihin ang matagal na niyang balak.
Habang nagkakainan sila ng hapunan, tumikhim siya. Sinusubukang ipunin ang kanyang lakas ng loob. "Tay, Nay!" Panimula niya, ang kanyang boses bahagyang nanginginig. "Gusto kong magpaalam. Aalis po ako papuntang Maynila." Biglang tumahimik ang kanilang munting hapagkainan. Ang kanyang ina ay napahawak sa dibdib, halatang gulat at naluluha. Ang kanyang ama naman ay tumigil sa pagnguya at tumingin sa kanya ng diretso. "Jeremy, sigurado ka ba?" Tanong ng kanyang ama, puno ng pangamba. "Opo, Tay. Alam kong mahirap, pero ito na ang tamang panahon para simulan ko ang pangarap ko." Sagot ni Jeremy nang may matibay na paninindigan. Bagamat mabigat sa kanilang kalooban, sinuportahan siya ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nag-impake ng mga damit niya, habang ang kanyang ama ay binigyan siya ng kaunting perang naipon mula sa pagtatanim ng palay. "Wala kaming maibibigay na malaki, anak," sabi ng kanyang ama habang inaabot ang supot ng pera. "Pero mag-ingat ka palagi, huwag kang magpapadala sa hirap." Samantala, ang balita ng kanyang pag-alis ay mabilis na kumalat sa baryo. Ngunit sa halip na suporta, ang narinig ni Jeremy ay mga tsismis at panlalait. "Ano naman ang gagawin niya sa Maynila? Magsasaka din doon?" Tanong ni Aling Cora habang naglalaba. "Akala niya yata madali ang buhay sa lungsod," dagdag ni Mang Sito. "Magugutom lang yan doon." Narinig lahat ni Jeremy ang mga usapan, ngunit hindi niya ito pinansin. Alam niyang ang mga tao ay madaling manghusga kapag wala silang nakikitang posibilidad sa isang tao. Nang gabing iyon, nagpaalam siya sa kanyang matalik na kaibigang si Marco. Ngunit sa halip na matuwa, tinangka ni Marco na pigilan siya. "Jeremy, bakit mo gagawin to? Mahirap sa Maynila. Dito, kahit paano, may pamilya ka. Doon mag-isa ka." Sabi ni Marco habang sinusubukang kumbinsihin siya. "Marco, alam kong mahirap. Pero kung hindi ko susubukan, mananatili na lang akong ganito. Ayokong habang buhay akong magsisi dahil hindi ko pinursige ang pangarap ko." Sagot ni Jeremy, ang boses niya puno ng determinasyon. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, umalis si Jeremy dala ang isang maliit na bag at supot ng pagkain na inihanda ng kanyang ina. Habang naglalakad siya palayo sa kanilang baryo, hindi niya maiwasang mapatingin pabalik. Nakita niya ang kanyang mga magulang na nakatayo sa harap ng bahay, mahigpit na magkahawak kamay. Sa kanilang mga mata, nababasa niya ang lungkot at pagmamalaki. "Hindi ko kayo bibiguin," bulong ni Jeremy sa sarili habang lumuluha ngunit tuloy-tuloy sa paglalakad. Sa kanyang puso, dala niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya, ang pag-asang bumangon mula sa kahirapan, at ang matibay na determinasyong tuparin ang kanyang pangarap. Sa paglapag ni Jeremy sa Maynila, agad niyang naramdaman ang malaking kaibahan ng lungsod sa baryo. Ang ingay ng mga jeep, bus, at tricycle na nag-uunahan sa makikipot na lansangan ay parang musika ng isang bagong mundo. Ang makukulay na ilaw mula sa mga gusali at tindahan ay tila kumikislap ng pag-asa, ngunit kasabay nito ay ang mabigat na pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. Sa isang maliit na bag, dala niya ang ilang piraso ng damit, maliit na halaga ng pera, at ang matibay na determinasyon na patunayan ang sarili. Magsisimula siyang maghanap ng trabaho kinabukasan. Sa unang linggo niya sa lungsod, araw-araw siyang naglalakad sa iba't ibang establishmento, bitbit ang isang brown na envelope na naglalaman ng mga kopya ng kanyang diploma at mga sertipiko mula sa high school. Ngunit sa bawat opisina, restoran o tindahan na pinasok niya, iisang sagot ang palagi niyang naririnig. "Pasensya na, wala kaming bakante." Minsan ay may mga manager na titingnan siya mula ulo hanggang paa bago magsalita. "Hindi ka ba bagay dito? Saan ka ba galing?" Tanong ng isang supervisor sa isang tindahan. Nang sumagot siya ng "sa probinsya po", napailing lang ito at tinawag ang susunod na aplikante. Kahit pa masakit ang bawat pagtanggi, pinanghawakan niya ang pangarap na magtagumpay. Sa wakas, makalipas ang halos 2 linggo ng walang tigil na pag-a-apply, natanggap siya bilang waiter sa isang maliit na kainan na halos hindi napapansin sa isang eskinita. Ang sahod ay maliit at ang oras ng trabaho
ay mahaba, ngunit tinanggap niya ito nang walang reklamo. Alam niyang ito ang unang hakbang patungo sa katuparan ng kanyang pangarap. Ngunit hindi rin naging madali ang bagong trabaho. Madalas niyang marinig ang usapan ng ibang staff tungkol sa kanya. Anak lang ng magsasaka, pero ambisyoso, bulong ng isang kusinero. Baka hindi pa nga sanay maghugas ng pinggan yan, dagdag pa ng isa habang nagtatawanan. Bagamat masakit ang mga salitang iyon, pinili niyang magtiis. Hindi niya sila pinatulan, sa halip ay pinakita niya ang kanyang sipag. Naging maayos siyang empleyado, laging maagap, magalang sa mga customer, at maingat sa bawat trabaho. Sa kabila ng maliit na kita, naglaan siya ng ilang bahagi ng sahod para sa ipon. Tinitipid niya ang pagkain, minsan ay binabawasan pa ang kanyang almusal para mas maraming maipon. Tuwing gabi, pagkatapos ng nakakapagod na araw, nakaupo siya sa maliit niyang inuupahang kwarto, nakasya lang ang isang banig at isang plastik na mesa. Doon, binubuksan niya ang maliit na notebook kung saan sinusulat niya ang kanyang mga plano. Sa bawat pahina, iginuguhit niya ang pangarap na negosyo, isang tindahan na maaring magsimula sa maliit ngunit magiging matagumpay balang araw. Sa bawat sulat niya, nararamdaman niya ang lakas ng kanyang hangaring hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Ang Maynila ay hindi naging mabait kay Jeremy, ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang ang bawat hirap at pagtitiis ay bahagi ng kanyang kwento. Sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang malinaw sa kanyang isip. Darating ang araw na mababago niya ang lahat. Isang abalang tanghali, sa maliit na kainan kung saan nagtatrabaho si Jeremy, nakilala niya si Laura. Siya ay bagong waitress, masayahin, at may dalang kakaibang liwanag kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Sa unang araw pa lang ng trabaho ni Laura, kapansin-pansin ang kanyang positibong disposisyon. Habang si Jeremy ay tahimik at seryoso sa kanyang ginagawa, si Laura naman ay palaging nakangiti at nagpapakwento sa mga kasamahan nila. Hi! Ikaw si Jeremy, di ba? Tanong ni Laura, isang hapon habang nagpapahinga sila sa likod ng kainan. Oo, tipid na sagot ni Jeremy, bahagyang nahihiya sa pagiging diretsyo ng babae. Ako si Laura, mukhang masipag ka ah, bihira na sa mga tao ngayon yan, sabi ni Laura na may kasamang ngiti. Sa mga sumunod na araw, madalas na silang nagkakausap tuwing break time. Nalaman ni Jeremy na tulad niya, si Laura ay nanggaling din sa probinsya. Ikinuwento ni Laura na iniwan niya ang kanilang bayan upang makatulong sa kanyang pamilya. Ang kanilang parehong simpleng pinagmulan ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Sa tuwing nagkakaroon sila ng pagkakataong magpahinga, sabay silang kumakain ng simpleng merienda, karaniwang tinapay at kape. Habang kumakain, nagiging mas malalim ang kanilang usapan. Alam mo, gusto ko rin balang araw magtayo ng sarili kong negosyo, ani Laura, isang gabi habang nakaupo sila sa gilid ng isang lumang mesa. Anong negosyo? Tanong ni Jeremy, interesado sa sinasabi ng kaibigan. Siguro isang maliit na bakery. Mahilig kasi akong mag-bake. Ikaw? Tanong ni Laura pabalik. Gusto ko ng tindahan, para sa pamilya ko, para hindi na sila maghirap. Sagot ni Jeremy. Doon nagsimula ang kanilang pagbabahagi ng mga pangarap. Sa kabila ng hirap na kanilang dinaranas bilang mga waiter, nakahanap sila ng dahilan upang magsikap palalo. Sa bawat kwento ni Laura, nakikita ni Jeremy ang isang taong hindi nagpapadala sa bigat ng buhay. Sa tuwing nawawalan siya ng lakas o nagdududa sa sarili, tila laging may tamang salita si Laura upang muling palakasin ang kanyang loob. Jeremy, minsan, parang gusto ko na ring sumuko, amin ni Laura isang gabi matapos ang isang mahirap na shift. Bakit? Mukha namang kaya mo lahat, tanong ni Jeremy. Hindi rin, pero kapag iniisip ko ang pamilya ko at ang mga pangarap ko, parang nawawala rin ang pagod. Sagot ni Laura habang ngumiti ng bahagya. Ang mga hirap at saya ng pagiging waiter sa Maynila ang madalas nilang pinag-uusapan. Pinagtatawanan nila ang ilang mga eksena sa kainan, ang mga demanding na customer, ang mga order na paulit-ulit na mali, at ang mga maliit na tagumpay sa araw-araw. Sa kabila ng lahat ng ito, naging haligi sila ng lakas para sa isa't isa.
Isang araw, habang pauwi sila mula sa trabaho, nagsalita si Jeremy. Laura, salamat ha. Kung hindi dahil sa mga sinasabi mo, baka matagal na akong sumuko. Sambit niya, tumingin sa kaibigan. Jeremy, walang anuman. Kaya mo yan. Nandito lang ako, okay? Sagot ni Laura, nagbibiro pang sinuntok ng mahina ang braso niya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakilala ni Jeremy si Laura bilang higit pa sa isang kasamahan. Nakita niya ang lakas ng loob nito at ang kabutihang loob na hindi kayang itago ng kanyang ngiti. Sa kabila ng kahirapan at kawalan ng kasiguraduhan sa buhay, si Laura ang naging inspirasyon ni Jeremy na magpatuloy at abutin ang kanyang mga pangarap. Isang araw, matapos ang isa na namang nakakapagod na shift sa kainan, napansin ni Jeremy na tila tahimik si Laura. Hindi tulad ng dati na palaging masigla at masayahin ang kaibigan, ngayon ay parang may bumabagabag dito. Habang inaayos nila ang mga mesa at tinatapos ang mga natitirang gawain, napansin niyang hindi makatingin si Laura ng diretso sa kanya. Laura, okay ka lang ba? Tanong ni Jeremy nang sila na lang dalawa ang natira sa staff room. Huminga ng malalim si Laura bago nagsalita. Jeremy, kailangan ko nang umuwi sa probinsya. Kailangan akong alagaan ng lola ko. Wala nang ibang pwedeng tumingin sa kanya. Ani Laura, ang boses niya ay mababa at puno ng lungkot. Hindi kaagad nakapagsalita si Jeremy. Alam niyang may malalim na pagmamahal si Laura sa kanyang pamilya. Ngunit ang ideya ng pagkawala nito ay biglang nagpuno ng kalungkutan sa kanya. Sa kabila nito, pinilit niyang ngumiti. Alam kong mahalaga yan, Laura. Naiintindihan ko, sabi niya, kahit ang totoo ay hirap siyang tanggapin ang balita. Nagpatuloy si Laura. Jeremy, pasensya ka na. Alam kong marami pa tayong pinaplano. Pero kailangan ko talagang umalis. Sana maintindihan mo. Wala kang kailangang ipaliwanag. Ang importante, ginagawa mo ang tama para sa pamilya mo. Sagot ni Jeremy, pilit na pinipigilan ang emosyon niya. Kinabukasan, habang papalapit ang huling shift ni Laura, ramdam na ramdam ni Jeremy ang bigat ng bawat oras. Napansin din ng ibang staff ang kakaibang katahimikan sa kanilang dalawa, pero walang nagtangkang magtanong. Nang matapos ang shift, naglakad sila ni Laura pauwi sa huling pagkakataon. Salamat sa lahat, Jeremy, sambit ni Laura habang hawak ang isang maliit na bag na puno ng damit. Hindi ko makakalimutan ang mga pinagsamahan natin dito. Salamat din, Laura. Ingat ka lagi. Sana makita pa kita balang araw. Sagot ni Jeremy, ang boses niya ay garalgal sa lungkot. Sa huling pagkakataon, kumaway si Laura bago tuluyang pumasok sa loob ng jeep na magdadala sa kanya sa terminal. Habang papalayo ito, nanatiling nakatayo si Jeremy sa gilid ng kalsada, nakatingin sa jeep na unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Pagdating niya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, napansin ni Jeremy ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng kanyang lamesa. Binuksan niya ito at nakita ang liham ni Laura. Jeremy, salamat sa lahat ng kabutihan mo. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang hirap dito sa Maynila kung hindi dahil sa'yo. Sana huwag kang sumuko sa mga pangarap mo dahil alam kong kaya mo. Kapag dumating ang araw na magtagumpay ka, magiging masaya ako kahit saan man ako naroon. Paalam at ingat ka palagi. Laura. Habang binabasa ang liham, hindi napigilan ni Jeremy ang pagtulo ng luha niya. Sa kabila ng lungkot, naramdaman din niya ang bigat ng responsibilidad na iniwan ni Laura, ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, ngunit ramdam niya ang kawalan ng sigla ng bawat araw. Hindi na muling nagpakita si Laura at walang balita tungkol sa kanya. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ni Jeremy ang pagkawala ni Laura bilang motibasyon. Para kay Laura, para sa pamilya ko, at para sa mga pangarap namin, bulong niya sa sarili habang nag-iipon siya ng lakas sa harap ng bawat hamon. Ang biglaang pagkawala ni Laura ay nag-iwan ng malaking espasyo sa buhay ni Jeremy. Ngunit naging mitya rin ito ng mas matibay niyang determinasyon na magtagumpay. Alam niyang ang tanging paraan upang igalang ang kanilang pagkakaibigan
ay ang tuparin ang mga pangarap na minsang kanilang ibinahagi. Ilang taon ang lumipas mula nang umalis si Laura at tuloy-tuloy ang pagsusumikap ni Jeremy. Ang lahat ng pagod, pagtitipid at pagtitiis ay nagbunga ng makapag-ipon siya ng sapat na kapital upang simulan ang isang maliit na negosyo, isang tindahan na nagbebenta ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Bagamat maliit lamang ito sa simula, itinuring ni Jeremy ang bawat produkto bilang simbolo ng kanyang determinasyon at pangarap. Sa unang taon ng negosyo, walang araw na hindi nagtatrabaho si Jeremy. Madaling araw pa lang ay gising na siya para ayusin ang tindahan. Gabi-gabi naman siyang nagbabalanse ng kita at nag-iisip kung paano niya mapapalago pa ang kanyang negosyo. Ang lahat ng iyon ay ginawa niya ng walang reklamo dahil alam niyang ang tagumpay ay hindi nakukuha sa madali ang paraan. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao ang sipag ni Jeremy at ang kalidad ng kanyang serbisyo. Ang kanyang maliit na tindahan ay unti-unting lumaki. Nadagdagan ang mga produkto, dumami ang mga parokyano, at naging tanyag ang pangalan niya sa lugar kung saan nakatayo ang kanyang negosyo. Sa bawat hakbang na ginawa niya patungo sa tagumpay, naalala niya ang baryo kung saan siya nanggaling, pati na rin ang mga taong nang maliit sa kanya noon. Isang araw, nagdesisyon si Jeremy na bumalik sa kanilang baryo, hindi para magyabang, kundi upang tumulong. Sakay ng kanyang sariling sasakyan, bumalik siya sa lugar na minsang naging saksi sa kanyang mga unang pangarap. Sa kanyang pagdating, nagulat ang maraming taga-baryo. Ang dating simpleng anak ng magsasaka na kanilang tinawanan at minaliit ay ngayoy matagumpay at maayos ang buhay. Si Jeremy ba yan? Bulong ng isang lalaking minsang nang asar sa kanya. Ang laki ng pinagbago niya. Akala ko hindi siya magtatagumpay, sabi naman ng isa pa. Pero tingnan mo ngayon, mas mayaman pa siya sa atin. Bagamat narinig ni Jeremy ang mga usapan, hindi niya ito pinansin. Sa halip, iniabot niya ang kanyang tulong sa mga nangangailangan. Nagbigay siya ng bigas, pagkain at pera sa mga pamilya na lubos na nangangailangan. Ipinagkaloob din niya ang scholarship para sa mga kabataang nais mag-aral ngunit walang kakayahang magbayad ng matrikula. Jeremy, maraming salamat, sabi ng isang ina habang hawak ang iniabot niyang bigas. Napakalaki ng naitulong mo sa amin. Walang anuman po. Ang totoo, kayo rin ang inspirasyon ko, sagot ni Jeremy na may ngiti sa kanyang mukha. Habang pinapanood niya ang mga kabataang masayang tumatakbo at naglalaro sa kanilang baryo, naalala niya ang sarili noong bata pa siya. Punong-puno ng pangarap, ngunit madalas tinutuksong ambisyoso. Ngayon, alam niyang may pagkakataon na ang mga batang ito na hindi niya naranasan noon. Sa bawat hakbang ni Jeremy, naging inspirasyon siya ng mga tao. Ang mga kabataan sa baryo ay nagsimulang maniwala na kahit mahirap ang buhay, posible pa rin ang tagumpay basta't may sipag at tiyaga. Marami ang lumapit sa kanya para magtanong kung paano niya nagawa ang lahat. Sa bawat sagot niya, palagi niyang binabanggit ang kanyang pamilya, si Laura, at ang pangarap na nagbigay lakas sa kanya. Habang papalapit ang hapon, tumayo si Jeremy sa gitna ng palayan kung saan siya lumaki. Ang mga alon ng damo at ang ihip ng hangin ay parang bumati sa kanya, nagpapaalala ng mga araw na pinangarap niyang makaalis sa lugar na iyon. Ngunit sa araw na ito, alam niyang hindi niya kailanman iniwan ang baryo sa kanyang puso. Nandito pa rin ang kanyang ugat at kahit gaano pa siya kalayo, bahagi pa rin ng kanyang tagumpay ang lugar na ito. Makalipas ang ilang taon, ng patuloy na paglago ng negosyo ni Jeremy, dumating ang araw na itinakda para sa selebrasyon ng unang matagumpay na dekada ng kanyang kumpanya. Ang event ay ginanap sa isang marangyang function hall sa Maynila, punong-puno ng mga dekorasyon, magagarang ilaw, at masasarap na pagkain. Ang tema ng gabi ay pasasalamat. Pasasalamat sa mga empleyado, business partners, at lahat ng tumulong sa kanya upang makarating sa rurok ng tagumpay. Habang papalapit ang gabi, unti-unti nang dumadating ang mga bisita. Naroon ang mga empleyado niya, nakangiti at maayos ang bihis, na tila nag-uumapaw sa kasiyahan. Dumating din ang ilan sa kanyang mga business partners, kabilang ang mga kliyente at investors na naging bahagi ng pag-angat ng kumpanya.
Si Jeremy ay nakasuot ng maayos na suit, tahimik ngunit puno ng kumpiyansa habang kinakamayan ang mga bisita. Ang bawat detalye ng event ay maingat na inihanda, mula sa masasarap na putahe hanggang sa jazz band na tumutugtog sa likuran. Habang nasa gitna ng pagtitipon, lumapit ang isa sa mga empleyado ni Jeremy upang sabihing handa na ang hapunan. Tumayo siya sa entablado at nagbigay ng maikling talumpati. Sa kanyang mga salita, pinaalala niya ang kanyang pinagmulan, ang hirap ng simula, at ang halaga ng pagsisikap at pagkakaisa. Ang tagumpay ng kumpanyang ito ay hindi lamang akin, kundi sa ating lahat. Salamat sa inyong tiwala at suporta. Sambit niya habang pinalakpakan ng mga naroon. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Jeremy mula sa entablado at nagsimulang makipag-usap sa mga bisita. Habang umiikot siya sa venue, bigla niyang napansin ang usapan ng isang grupo ng bisita sa sulok ng hall. Tila pinag-uusapan nila ang isang waitress na may maruming uniforme at tila walang ayos ang buhok. Ang iba ay pabirong nagtuturo sa waitress na parang nanunuya. Bakit kaya nila hinayaang magtrabaho yan dito? Wala na bang ibang pwedeng kunin? Narinig niyang sabi ng isa. Tingnan mo nga, parang hindi naliligo. Dagdag pa ng isa habang nagtatawanan. Agad na hinanap ng mga mata ni Jeremy ang waitress na tinutukoy nila. Sa unay hindi niya ito agad napansin dahil abala ang lahat sa kanilang mga ginagawa. Ngunit nang sa wakas ay makita niya ito, napatigil siya. Ang waitress na iyon ay pamilyar. Habang pinagmamasdan niya, tila bumagal ang lahat. Hindi siya maaaring magkamali. Sa kabila ng magulong buhok, ang bahagyang baluktot na postura at ang pag-iwas ng waitress sa tingin ng mga tao, kilala niya ang babaeng iyon. Si Laura. Halos hindi makagalaw si Jeremy sa kanyang kinatatayuan. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga usapan nila ni Laura sa ilalim ng ilaw ng maliit na kainan, ang mga pangarap na kanilang pinagsaluhan, at ang araw na nagpaalam ito upang alagaan ang kanyang lola. Hindi niya inaasahan na sa ganitong tagpo sila muling magkikita. Habang patuloy ang tawanan ng ilan sa mga bisita, ramdam ni Jeremy ang galit na unti-unting bumalot sa kanya. Ngunit higit pa sa galit, naramdaman niya ang matinding lungkot. Ano ang nangyari kay Laura? Bakit siya narito sa ganitong kalagayan? Maraming tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan, ngunit alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang. Hindi niya kayang hayaang bastusin ng iba ang babaeng minsang naging inspirasyon niya sa pagsisimula ng kanyang pangarap. Habang patuloy ang kasiyahan sa party, abala si Jeremy sa pagmamasid kay Laura mula sa malayo. Sa kabila ng maruming uniforme at tila pagod na itsura nito, kitang-kita niya ang pilit nitong pagtatrabaho. Iniiwasan ni Laura ang mapanghusgang tingin ng mga tao. Ginagawa ang kanyang tungkulin kahit halatang nahihirapan siya. Ang pag-aalalang naramdaman ni Jeremy ay unti-unting napalitan ng pagkadismaya sa mga bisitang tila walang respeto sa kanya. Habang naglilibot si Laura, bitbit ang isang tray ng inumin, narinig ni Jeremy ang mas malalakas na tawanan mula sa parehong grupo na kanina'y nanlait sa kanya. Isa sa kanila ang nagbiro, "Uy, baka malaglag pa yan sa pool Dahan-dahan baka madulas!" Sabay tawanan. Bago pa man makalayo si Laura, isa sa mga lalaki ang biglang naglagay ng paa sa daraanan niya, dahilan upang siya'y mawalan ng balanse. Sa isang iglap, natapilok si Laura at tuluyang nahulog sa swimming pool, kasama ang dala niyang tray ng inumin. Tumalsik ang tubig habang nagtawanan ang grupo ng mga bisita na nanood sa pangyayari. "Grabe, parang comedy show!" Sigaw ng isa habang humahalakhak. "Bakit ba hinayaang magtrabaho yung ganyang tao dito?" Agad na sumugod si Jeremy mula sa kabilang bahagi ng venue. Hindi niya inalintana ang basang sahig o ang gulat ng mga tao sa paligid. Nang makarating siya sa gilid ng pool, agad niyang inabot ang kamay ni Laura na halos hindi makatingin dahil sa matinding hiya. "Laura, halika na. Akin na ang kamay mo." Malumanay ngunit mariin niyang sabi habang tinutulungan itong umahon. Nang maiahon na niya si Laura, tumingin si Jeremy sa grupo ng mga bisitang nagtatawanan pa rin. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Tumayo siya sa harap nila, diretso ang tingin, at malalim ang boses na nag-uumapaw sa pagkadismaya. "Anong klaseng ugali yan?
Tanong niya, halos sumigaw. Hindi ko inimbita ang mga tao rito para bastusin ang ibang tao. Kung hindi kayo marunong rumispeto, mabuting umalis na lang kayo. Natameme ang grupo, halatang hindi inasahan ang galit ni Jeremy. Isa sa kanila ang nagpilit magpaliwanag. Joke lang naman, Jeremy. Wala namang masama. Joke? Sa tingin niyo ba nakakatuwa ang manghiya ng ibang tao? Hindi ko palalampasin ang ganitong klaseng asal. Putol ni Jeremy, puno ng diin ng boses. Staff! Sigaw niya, tumawag ng pansin sa event coordinator. Pakiusap, pakitunguhan ang grupong ito. Siguraduhing alam nila ang tamang asal kung gusto nilang manatili rito. Napahiya ang grupo at isa-isang yumuko habang nilapitan ng staff ng event. Naglakad sila palayo, halatang hindi inaasahang mapapahiya sa harap ng lahat. Bumaling si Jeremy kay Laura na nakatayo sa gilid ng pool, nanginginig sa lamig at hiya. Basang-basa ang uniforme nito at namumula ang muka habang pinipilit niyang pigilan ang kanyang luha. Laura, mahinahong sabi ni Jeremy habang tinatanggal ang sariling blazer at isinabit ito sa mga balikat ni Laura. Okay ka lang ba? Hindi sumagot si Laura agad. Tumingin lang siya kay Jeremy na may luha sa kanyang mga mata. Pasensya na, Jeremy. Mahinang sagot niya. Naging kahihiyan pa ako sa event mo. Laura, hindi mo kasalanan ang nangyari. Wala kang kailangang ipagpaumanhin. Sagot ni Jeremy, ang boses niya ay puno ng malasakit. Halika, magpalit ka muna ng damit. Magpahinga ka. Ayos na ang lahat. Tinulungan ni Jeremy si Laura na makalayo mula sa mata ng mga tao. Dinala siya sa isang bahagi ng venue kung saan maaari itong magpalit at magpahinga. Habang tinitingnan ng kaibigan, hindi maiwasan ni Jeremy ang tanong sa kanyang isip. Ano ang nangyari kay Laura? Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Bagamat may maraming katanungan, isa lang ang sigurado si Jeremy sa mga sandaling iyon. Hindi niya hahayaan na muli pang mapahiya o mahirapan si Laura sa harap ng sinuman. Habang nagpapahinga si Laura sa isang tahimik na bahagi ng venue, tahimik ding nakaupo si Jeremy sa tapat niya. Hinihintay na makabawi ito mula sa nangyari. Nakasuot si Laura ng malinis na bathrobe na inihiram ng staff, ngunit halatang hindi niya maialis ang hiya at lungkot sa kanyang mukha. Napansin ni Jeremy ang panginginig ng kanyang mga kamay habang iniipit nito ang sarili sa lamig at pagkabalisa. Laura, mahinahong sabi ni Jeremy, nilalapit ang boses upang magmukhang mas mapanatag. Anong nangyari? Paano ka napunta sa ganito? Hindi agad sumagot si Laura. Tumungo ito, tila iniisip kung paano magsisimula. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng malalim bago nagsalita, ang kanyang boses mababa at nanginginig. Jeremy, ang daming nangyari simula nang umuwi ako sa probinsya. Panimula niya, pilit pinipigilan ng luha. Naalala mo ang lola ko, di ba? Siya lang ang natitira kong pamilya. Tumango si Jeremy, nakikinig ng mabuti. Nang mamatay siya, Jeremy, parang nawala rin lahat ng direksyon sa buhay ko. Patuloy ni Laura. Biglaan yung nangyari. Akala ko kaya ko, pero hindi pala. Napuno kami ng utang, mga bayarin sa ospital, sa libing, pati na rin ang mga utang namin mula pa noong buhay siya. Ako na lang ang naiwan para magbayad ng lahat ng iyon. Hindi kumurap si Jeremy habang nakikinig. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Laura at tila nararamdaman din niya ang sakit nito. Sinubukan kong maghanap ng trabaho sa probinsya, dagdag ni Laura. Pero mahirap. Halos wala namang oportunidad doon, lalo na para sa isang tulad ko na walang diploma. Kaya napilitan akong bumalik dito sa Maynila, nagbabaka sakaling makahanap ng mas magandang trabaho. Saglit siyang tumigil, tila pinipilit pakalmahin ang sarili. Pero hindi naging madali. Sa simula pa lang, hirap na akong makahanap ng kahit anong trabaho. Parang walang may gusto sa akin. Parang lagi akong mali. Napansin ni Jeremy ang paninikip ng lalamunan ni Laura habang itinutuloy nito ang kwento. Dahil sa stress, Jeremy, hindi ko na rin napangalagaan ang sarili ko. Hindi ko na iniisip kung kumakain ba ako ng tama o nagbibihis ng maayos.
Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Sobrang nakakapagod. Sobrang bigat. Parang wala nang saysay. Sa puntong iyon, tumulo ang luha ni Laura at hindi niya na nagawang pigilan ito. Tahimik lang si Jeremy, ngunit sa loob-loob niya, gustong-gusto niyang yakapin ang kaibigan upang ipakita na hindi siya nag-iisa. Sa huli, nakuha ko itong trabaho sa catering company. Patuloy ni Laura, sabay pahid ng mga luha. Hindi ko alam kung paano ko nakakaya, pero kahit papaano, ito ang tumutulong sa akin para makaraos. Hindi ko kayang bumalik sa probinsya dahil wala na akong babalikan. Wala na akong pamilya. Huminga ng malalim si Jeremy, pilit pinapakalma ang sarili sa gitna ng sakit na nararamdaman para kay Laura. Hindi niya inakalang ang masayahing babaeng minsang naging inspirasyon niya ay dumaan sa ganitong klase ng hirap. Laura, mahinahon niyang sabi, pasensya ka na kung hindi ako nakatulong sa iyo noon. Hindi ko alam na ganito pala ang nangyari. Umiling si Laura, pinipilit ngumiti. Wala kang kasalanan, Jeremy. Alam kong abala ka rin sa buhay mo. Natutuwa nga ako na nakamit mo na ang mga pangarap mo. Ang galing mo. Ngunit hindi mapigilan ni Jeremy ang awa na nararamdaman niya para kay Laura. Sa kabila ng tagumpay na naabot niya, hindi niya lubos maisip na ang kaibigan niyang tumulong sa kanya noon ay ngayon nangangailangan ng tulong. Sa isip niya, isa lang ang malinaw. Hindi niya hahayaang manatili si Laura sa ganitong sitwasyon. Laura, seryosong sabi ni Jeremy, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, pero hindi pa huli ang lahat. Narito ako ngayon at hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Tumangulang si Laura, bagamat halata sa kanyang mukha ang pagdadalawang isip kung dapat ba siyang umasa. Ngunit para kay Jeremy, ito na ang pagkakataon upang suklian ang kabutihang ipinakita ni Laura noong sila'y magkasama pa sa hirap ng buhay. Sa kabila ng lungkot ng kwento ni Laura, alam niyang may paraan upang matulungan itong muling makabangon. Pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap nila ni Laura sa party, hindi na nagdalawang isip si Jeremy na magbigay ng tulong. Kinaumagahan, habang naghahanda siya para sa kanyang araw, iniisip niya kung paano makakapagsimula si Laura muli. Malinaw sa kanya na kailangang maalis si Laura sa sitwasyon nito. Hindi lamang para mabawi ang kumpiyansa sa sarili, kundi upang maramdaman din nito na hindi siya nag-iisa. Kinontak agad ni Jeremy si Laura at niyaya itong magkita sa opisina ng kanyang kumpanya. Noong una, nag-aalinlangan si Laura, ngunit tinanggap niya ang imbitasyon. Sa kanilang pagkikita, seryoso ngunit puno ng malasakit ang tono ni Jeremy. Laura, gusto kong tulungan ka. Panimula niya. May posisyon sa kumpanya ko na perfect para sa'yo. Assistant ko. Gusto kong ikaw ang maging katuwang ko sa mga proyekto at araw-araw na gawain. Nanlaki ang mga mata ni Laura sa sinabi ni Jeremy. Jeremy, hindi ko alam kung kaya ko. Wala akong sapat na karanasan at alam kong... Pinutol siya ni Jeremy. Laura, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Kilala kita. Alam kong masipag ka, maayos makitungo sa mga tao, at higit sa lahat, determinado ka. Hindi ito charity. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Sa kabila ng kanyang pagdadalawang isip, naramdaman ni Laura ang sinseridad ni Jeremy. Napabuntong hininga siya at tumango. Sige Jeremy, tatanggapin ko. Pero sana alam mo na pagbubutihin ko ito, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil gusto kong patunayan na kaya ko. Ngumiti si Jeremy. Alam kong kaya mo at nandito lang ako para suportahan ka. Simula ng kanyang unang araw sa opisina, unti-unting nagbago ang mundo ni Laura. Sa simula, nahihiya pa rin siya, lalo na't marami sa kanyang mga kasamahan ay propesyonal at bihasa sa kanilang mga gawain. Ngunit sa tulong ni Jeremy, unti-unti niyang natutunan ang mga aspeto ng trabaho. Ginabayan siya nito sa mga proyekto, tinuruan sa mga kailangang gawin, at palaging inaalala na bigyan siya ng tamang espasyo upang mag-grow. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang mabawi ni Laura ang kanyang kumpiyansa. Hindi na niya iniwasan ang tingin ng iba at nagagawa na rin niyang makipag-usap sa mga kasamahan.
Ang dating masayahin niyang personalidad ay muling lumitaw at napansin ng lahat ang kanyang pagsisikap. Nagkaroon siya ng bagong sigla sa bawat araw at ang dating mabigat na pakiramdam ay napalitan ng pag-asa. Jeremy, salamat talaga sa pagkakataong ito, sabi ni Laura isang araw habang nagkakape sila sa opisina. Hindi ko inakalang makakabangon ako ng ganito. Hindi mo kailangang magpasalamat, Laura. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Sagot ni Jeremy, may ngiti sa kanyang muka. Dahil sa kanilang araw-araw na pagkikita at pagtutulungan, lalong naging mas malapit sina Jeremy at Laura. Madalas silang mag-usap hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa mga bagay na dati nilang pinag-uusapan noong pareho pa silang waiter. Minsan ay binabalikan nila ang mga alaala ng kanilang simpleng buhay. At sa mga panahong iyon, parang bumalik ang dating pagkakaibigan nila. Naalala mo ba yung kainan natin noon? Sobrang liit, pero ang daming alaala, sabi ni Laura, tumatawa habang iniisip ang mga nakaraan. Oo naman, sagot ni Jeremy. At ikaw, ang laging nagdadala ng masayang kwento kahit pagod na tayo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko noon. Ang ganitong mga usapan ay naging bahagi ng kanilang araw at sa bawat pagkakataon, muling bumalik ang sigla sa buhay ni Laura. Makalipas ang ilang buwan, ibang Laura na ang nakikita ng mga tao. Siya ay may maayos na bihis, malakas ang kumpiyansa at puno ng kasiyahan. Hindi lang siya assistant ni Jeremy, naging mahalaga siyang bahagi ng kumpanya. Nakakatulong sa pagpaplano ng mga proyekto at nakikibahagi sa mga mahalagang desisyon. Ngunit higit sa lahat, muli niyang natagpuan ang dahilan upang ngumiti at mangarap. Jeremy, sa wakas, masaya na ulit ako, sabi ni Laura isang gabi matapos ang kanilang overtime. Hindi ko alam kung paano ko ito magagawa nang wala ka. Tumingin si Jeremy sa kanya, may banayad ng ngiti. Laura, masaya akong makita kang masaya ulit. Pero tandaan mo, ikaw ang gumawa ng pagbabago sa buhay mo. Ako lang ang nagbigay ng pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, malinaw na para kay Laura, si Jeremy ang naging ilaw sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. At para kay Jeremy, ang kasiyahan ni Laura ang pinakamagandang gantimpala sa lahat ng kanyang ginawa. Sa paglipas ng mga buwan, naging higit pa sa simpleng employer at assistant sina Jeremy at Laura. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong lumalim ang kanilang pagkakaintindihan at pagkakaibigan. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Laura na mapansin ang kakaibang saya na nadarama niya tuwing kasama si Jeremy. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, ngunit ramdam niya sa kanyang puso. Isang hapon, habang magkasama silang nag-aayos ng mga papeles para sa isang mahalagang proyekto, napansin ni Jeremy ang hindi mapakaling kilos ni Laura. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Tila may gustong sabihin, ngunit nag-aalinlangan. Laura, may problema ba? Tanong ni Jeremy, tumigil sa ginagawa at tumingin sa kanya. Wala naman. Mabilis na sagot ni Laura, ngunit halatang hindi siya mapakali. Sigurado ka? Parang ang lalim ng iniisip mo. Dugtong ni Jeremy, hinihintay ang sagot niya. Napabuntong hininga si Laura. Tumigil siya sa pag-aayos ng mga dokumento at tumingin ng diretso kay Jeremy. Jeremy, may gusto akong sabihin, pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Tumigil din si Jeremy sa ginagawa. Lumapit siya kay Laura, nagpapanatag sa kanya. Sabihin mo na lang, Laura, hindi kita huhusgahan. Pinilit ni Laura ang sarili na huminga ng malalim. Jeremy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi ko aakalain na makakabangon pa ako sa ganitong paraan. Pero higit pa doon, saglit siyang tumigil, tinitingnan si Jeremy ng diretso. Jeremy, mahal kita. Halos hindi makapagsalita si Jeremy. Bagamat hindi siya nagulat dahil nararamdaman din niya ang unti-unting paglapit nila sa isa't isa, ang bigat ng mga salitang iyon mula kay Laura ay tumama ng malalim sa kanya. Tahimik siyang tumingin kay Laura. Pilit iniintindi ang damdamin niya sa mga sandaling iyon. Ikaw ang naging inspirasyon ko, Jeremy. Patuloy ni Laura. Kung hindi dahil sa'yo,
Hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Hindi lang bilang assistant mo, kundi bilang tao. Binigyan mo ako ng bagong buhay, ng bagong pag-asa. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi agad sumagot si Jeremy. Bagamat ramdam niya ang sinseridad ni Laura, alam niyang hindi siya pwedeng basta magdesisyon. Hindi lamang dahil sa kanilang trabaho, kundi dahil gusto niyang siguraduhin ang kanyang emosyon at hindi magmadali sa anumang hakbang. Laura, mahinahon niyang sabi, salamat sa lahat ng sinabi mo. At higit sa lahat, salamat sa tiwala mo sa akin. Alam kong hindi madali para sa'yo ang magsalita ng ganyan. Ngumiti si Jeremy, ngunit halata sa kanyang mukha ang pagiging maingat. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa ngayon. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Pero gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin, higit pa sa trabaho. Bagamat hindi ito eksaktong sagot na inaasahan ni Laura, naramdaman niyang pinapahalagahan siya ni Jeremy. Ngumiti siya kahit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Salamat, Jeremy. Hindi ko naman hinihiling na sagutin mo ako agad. Gusto ko lang malaman mo ang totoo. Mula noon, naging mas maingat sila sa kanilang relasyon. Iniwasan nila ang anumang kilos na maaaring maging dahilan ng usap-usapan sa opisina. Ngunit kahit na ganito, hindi maikakaila ang lalim ng kanilang pagkakaintindihan. Sa bawat araw na magkasama sila, ramdam nilang pareho ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Sa kabila ng kanilang damdamin, nanindigan si Jeremy na huwag magmadali. Nais niyang siguraduhin muna ang nararamdaman nila pareho bago gumawa ng hakbang na maaaring makaapekto hindi lamang sa kanilang personal na buhay, kundi pati na rin sa kanilang trabaho. Sa bawat desisyon niya, iniisip niya ang kapakanan ni Laura at ang maayos na samahan nila bilang magkaibigan at magkasama sa trabaho. Para kay Laura, sapat na ang malaman niyang pinapahalagahan siya ni Jeremy. Kahit wala pa itong malinaw na sagot, alam niyang may puwang siya sa puso nito. At para kay Jeremy, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mas makilala ang tunay niyang nararamdaman. Hindi lamang para kay Laura, kundi para sa hinaharap na maaaring magkasama sila. Isang gabi, matapos ang maghapong gawain sa opisina, tahimik na nakaupo si Jeremy sa balkonahe ng kanyang apartment. Malamig ang simoy ng hangin at ang liwanag ng buwan ay bumalot sa buong paligid. Tahimik niyang pinagmasdan ang kumikislap na kalangitan, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar, kay Laura. Muli niyang naalala ang sandaling umamin si Laura ng nararamdaman nito. Bagamat hindi pa niya kayang sagutin ang damdamin ng kaibigan ng buong buo, hindi may kakaila ni Jeremy ang lalim ng koneksyon nila. Isang tanong ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Ano nga ba ang hinaharap namin ni Laura? Habang iniisip ito, bahagyang napangiti si Jeremy. Alam niyang hindi pa malinaw ang sagot, ngunit ang mahalaga sa ngayon ay masaya sila sa kung ano man ang meron sila. Hindi niya kailangang madaliin ang sagot sa mga tanong ng kanyang puso. Nais niyang hayaan ang panahon na magtakda ng kanilang direksyon. Sa kabilang dako, si Laura naman ay nasa opisina, abala sa pag-aayos ng mga papeles para sa isang paparating na proyekto. Sa kabila ng pagiging late na ng gabi, hindi maikakaila ang saya sa kanyang mukha. Tila ang bawat hakbang sa trabaho ay nagdudulot ng kakaibang sigla sa kanya. Para kay Laura, hindi na mahalaga ang mga hirap na pinagdaanan niya noon. Ang mahalaga ay ang bagong buhay na natagpuan niya kasama si Jeremy. Habang inaayos ang huling folder sa kanyang mesa, saglit siyang napatingin sa bintana. Kita mula rito ang parehong buwan na tinitingnan ni Jeremy. Napangiti si Laura, iniisip ang kabutihang ipinakita sa kanya ng kaibigan. Sa isip niya, kahit ano pa ang mangyari, masaya siyang bahagi ng mundo ni Jeremy. Matapos ang ilang oras, nagdesisyon si Jeremy na tawagan si Laura. Laura, tapos ka na ba? Sabay na tayong umuwi, alok niya sa kabilang linya. Sige Jeremy, papunta na ako sa lobby, sagot ni Laura. Ang boses nito ay puno ng sigla. Paglabas ni Laura sa gusali, naroon si Jeremy na naghihintay sa kanya. Suot nito ang simpleng jacket na madalas niyang gamitin tuwing sila'y naglalakad pa uwi. Nginitian niya ito at agad silang nagsimulang maglakad papunta sa terminal. Habang naglalakad,
Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang paparating na proyekto ng kumpanya, ang nakakatuwang eksena sa opisina kanina, at ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam nila ang tahimik na kasiyahan ng pagiging magkasama. Sa huling bahagi ng kanilang paglalakad, tumigil si Jeremy sa isang tabi at tumingala muli sa buwan. Tahimik din itong sinundan ni Laura, iniisip kung ano ang nasa isip ng kasama. "Laura!" Biglang sambit ni Jeremy, nakatingin pa rin sa buwan. "Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng panahon, pero masaya akong nandito ka." Napangiti si Laura at sa unang pagkakataon, walang pagdududa sa kanyang sagot. "Jeremy, masaya rin akong nandito kasama ka." Habang patuloy silang naglakad pa uwi, ramdam ng bawat isa ang init ng kanilang samahan. Walang kailangang sabihin, ngunit alam nilang pareho ang iniisip. Ang kanilang relasyon ay puno ng posibilidad, ngunit hindi kailangang madaliin ang lahat. Sa huling eksena, nakita silang dalawa mula sa malayo, naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, magkasabay at magkausap. Sa kanilang mga ngiti at kwentuhan, malinaw na masaya sila sa kung ano man ang meron sila. Ngunit habang unti-unting nawawala ang kanilang mga silweta sa kadiliman, isang tanong ang nanatili. Ano kaya ang susunod na kabanata para kina Jeremy at Laura?